broken-hearted. Naranasan ko rin yan. Naalala ko noon, nung syempre may boyfriend ako, usually ang plano natin nung pang may boyfriend, girlfriend, patungo sa pag-aasawa. So nagplano kami magpakasal. Pinaalam na namin sa mga friends namin, sa family na plano namin magpakasal. So ang plano, pupunta muna siya sa abroad, mag-iipon. Tapos babalik para magpakasal. Tapos hindi nangyari yun. So, alam mo yun, hindi nangyari dahil pinlano namin. So, ang sakit-sakit ang damdamin ko. Tapos, sa kanya, parang okay lang. Sabi niya, another year na lang. Feeling ko talaga na hindi yun ang will ni Lord na makasal kami, pero pinipilit ko. Dahil sa pagpilit ng pinipilit ko siya, lalo ako nasasaktan. So, dahil tumagal ang panahon, lalong palabo ng palabo ang aming relasyon hanggang dumating yung nagkahiwalay na talaga kami at hindi na natuloy yung kasal. Sobrang ang sakit ng damdamin ko noon. Hindi sumama ang loob ko dun sa boyfriend ko, kundi parang ang usapan dito si God at saka ako na tinatanong ko sa kanya, bakit niyo Lord hinayaan na masaktan ako? Bakit hinayaan Lord na mangyari sa akin itong mga ganitong situation? So, sobrang sakit. Dumating yung time na every night umiiyak ako. Mukha na nga akong in-check tuwing umaga. Tapos, naalala ko noon, habang ako'y nakasakay sa tricycle, dumadaan yung tricycle papunta doon sa Rizal High. Tapos may nakita akong verse doon, Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, for I know the plans, I have plans for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you. So, to give you hope and to give you future. So, yung narinig ko yung verse na yon, sobrang natauhan ako na siguro nga wala akong magagawa kung talagang will ni Lord na hindi matuloy ang kasal. Siguro kailangan ko masaktan, siguro kailangan ko mag-grow. Yun na lang ang inisip ko. Instead na magalit ako kay Lord, mas lalo ko pang pinocus yung pain ko na mag-busy sa ministry, mag-focus sa mga tao, tumulong sa iba na nasasaktan, kaya sa tulong ko, mag-focus na lang ako na sarili ko na broken-hearted ako, kailangan magmukha ko. Pero ang ginawa ko, tumulong ako sa ibang tao. Unti-unti, nakalimutan ko na yung sakit. Naging okay na sa akin. Tapos, sa sobrang busy ko sa ministry, nakalimutan ko na ang love, nakalimutan ko na ang boyfriend, nakalimutan ko na yon. Pero at the time na nakalimutan ko na, doon na pala pinadala sa akin ni Lord yung guide na para sa akin talaga. Ngayon, binless ako ni Lord ng mabait na asawa, nakasama ko sa ministry na nagsiserve sa kanya, binigyan din ako ni Lord ng isang gwapong anak, namana sa ama, pero kung ipipilit ko yung gusto ko dati, baka mas miserable ang buhay ko ngayon. So, mas gusto ko na lang na mag-undergo ng pain na yon, kung ang kapalit naman nito, kung ano yung buhay ko ngayon, na meron ako isang mabait na asawa at gwapong anak.